pa naman. Para tayo nasa palengke pero sosyal. Naka-aircon. Wow! Maliit na stall. Yes! Ayan, Good morning, guys! Palengke day tayo today. Ate Sue, ano ba yung kaya masarap na ulam ngayon? May suggestion ka ba? Aba, ay dahil nasa harapan natin ito, Lynn, ito ang dali-dali lang. Pwede mong ipangat ang ating tilapia sa kamatis. Uy! At tapos itong hipon, yung may sabaw. Ay, parang isda. Yan, madali lang. Ito, katapat lang nito. Konting talbos. Oo. Actually, may kinakwento ko sa'yo, sa bangka kami dati, kumuha ng hipon yung kuya. Sarap tapos na ganito ginila eh. sa motoro, tapos okay na. Pag sariwa-sariwa kasi mga ganyan eh, matamis-tamis. Masarap ang talaga tanong, siya. kumusta kaya ang presyo ng mga bilihin sa palengke ngayon, Lynn? Yun ang masakit. Yung Yan masakit ang malaman. masakit, Yan ang alamin natin kay Chef JR na may pinuntahang boss sa palengke. Boss! Bata mo kami, boss. Boss na boss daw kasi sa galing sa pagkaliskis at paghihiwa ng mga isda. Wow. Ba, ikaw, boss, ha? Feeling ko mabilis siya. Ay, kailangan yan sa palengke kasi kung panay-panay yung pasok ng mga tao, di ba tayo bumibili sa'yo? Pinapatanggalan nila yung mga bituka, hasang. Kaya kailangan mabilis ka. Oo, yung kaliskis lalo na kasi, di ba? Mahirap magtanggal. Mahirap magtanggal sa bahay, makalat din. Ayan siya, ang UH Palengke star natin this morning, ang seafood boss ng Quezon City. Hi, Chef JR! Hi, Chef! Sabi mo kay boss, bata niya kami. Ang A blessed morning! Ay, A blessed morning, beautiful ladies. At ayan nga, kita nyo naman. O, maya-maya to, Ma'am Susan, ha? Alam ko may masarap kang recipe dito. And yes, I totally agree with you, ladies. Talagang ibang skill ang kailangan kapag nandito ka nakapwesto sa palengke. At eto nga, bukod sa skills ng ating mga fishmonger, very curious din akong malaman kung paano ba yung naging epekto ng nakaraang bagyo itong presyuhan dito natin sa palengke, lalong-lalo na po yung mga isdang galing sa dagat mismo. So makikita natin dito iba't ibang klase ng seafoods yung available nila dito. Ngayon, very recently, yung kanilang bisugo, parang previously daw, ito mga nasa 420 lang. Ngayon parang mga nasa 480 na yung presyuhan. Yung yellowfin naman natin, ito dati mga 350 lang ito, ngayon 450 na rin nagpapatak. Yung mga ganun nagre-range yung presyuhan. And of course, yung galunggong natin na 250 to 280 lang dati, ngayon nasa around 300 plus na rin. So makikita talaga natin at ramdam na ramdam natin yung epekto ng presyo. At hindi lang naman porke nag-level up yan, kailangan hindi na tayo mag-enjoy ng paborito natin mga seafoods. At dahil nga dyan, bumisita tayo dito sa Visayas Wet and Dry Market para makilala yung nag-iisang seafood boss ng Quezon City. Mati ni Idol ito, mga kapuso. Kitang-kita nyo. Eto, panoorin nyo yan, ha. Ayan! Yo, what's up? Sariwang isda po ba nyo? Okay. Sariwang isda po ba ang hanap nyo? Pagdating po dyan, Boss GJ po ang hanapin nyo. Wow! Nandito lang po tayo sa Visayas Wet and Dry Market, Quezon City. Eto, kita nyo naman, sabi ko nga sa inyo, pang mati ni Idol, malupit na malupit talaga to. At balita ako, Boss Jason, ha? Yes po. Talagang sa sobrang lupit mo, kilalang kilala ka dito sa palengke natin, dinadayo ka pa para umorder physically at saka yung mga order mo online. Yes po. Talagang dagsa din, Yes ano? po. Bali, buong Quezon City, Metro Manila po, hanggang Cavite po, Pasay, naabot namin. Nagbabagsak ka rin Yes doon, po. ha? So think po, may mga kanya-kanyang palengke yun, pero Boss Jason talaga yung hanap, basta sariwa daw talaga. He's the man, sabi nga natin. Palengke superstar na palengke superstar ang datingan. And of course, Boss Jason, curious lang ako, mabilis na tanong, paano ka ba nag-umpisa sa gantong klase ng negosyo? Bali po simula nung pandemic, lahat po sobrang hirap, kaya pinasok po namin yung online. Pagpasok po namin ng online, hindi makalabas yung mga tao. Kaya ang ginawa po namin dito, kami po mismo nag-aatid sa mga pintuan ng mga customer. So mag-aantay na lang po sila. Yun po yung ginawa namin. Magandang marketing strategy Yes yan. At po. syempre, bilang isang palengke superstar, pakikitaan niya tayo dito nung isa sa mga skills na required. Kanina kinukwento nila Ma'am Lynn at saka Ma'am Susan yung skills required para nga makapag-execute at makapag-serve ka sa mga customer mo, papakitaan niya tayo ng pag-fillet ng ating tanigi.
So yung tanigi natin, brother, paano bang kuhan yan? May tips ka bang kailangang ibigay sa ating Sa mga mga malalaking viewers? isda po kasi, madalas pinifillet po ito. Oo. Opo. Eto, madalas to Iba't kilawin. ibang, ano? opo, kilawin. Napakasarap po ng kilawin na to. Pagka kinilaw mo ang tanigi, napakasarap yan. Ayan, kitang-kita nyo naman, no? Very smooth ang galawan. Walang nasasayang na laman. Yan yung mga importante, Boss Jason, ano? Yes po, kailangan po walang masayang na laman kasi sayang naman. Bawat malilit na ano po niyan, may presyo. Oo naman. Tsaka kunyari, ako yung customer mo or yung suki mo, kailangan lahat ng binili ko, mapapasama dun sa aking putahing lulutuin. Ano? Yes. Okay. Normally, pag ikaw ba sa bahay ninyo, anong usual mong iniluluto or piniprepare sa isdang tanigi? Ako po, madalas po, sinisigang ko po ito. Ay, Pero kung panalo talaga yan, inuman po ang winner, pag-uusapan, bonus. napakasarap po na itong kilawin. Okay. Yan. Kaya kita nyo yung flesh niya. Firm na firm, kumikinang-kinang, Sariwa-sariwa. sariwang-sariwa mga kapuso. Ayan, pag ito, Boss Jason, total, may kusinero kang kasama ngayon. Alam ko, boss ka sa palengke, pero alam mo naman, paglutuan, syempre hindi tayo papahuli dyan. Sigurado ikaw yan, chef. Yun naman yung role Apo. natin. Brother, may naiisip ka bang putahe? Tingin ko masarap to, creamy tanigi. Tanigi. Tapos lagyan natin ng konting asin, pwede ba yon? Pwede po yun. Okay, gawa tayo ng bistek Ikaw nang bahala doon, chef. Akong bahala dyan. Creamy bistek yung gagawin natin. Brother, tuloy mo lang yan. Dito naman ako sa pwesto ko. Okay, Ito mga chef. kapuso, siya dun sa chopping board, ako naman sa kawali. Na syempre, kapag creamy bistek tanigi yung ating dish, basically there are some very basic steps na kailangan natin gawin. So you wanna marinate yung inyong fish fillet with calamansi juice and ating soy sauce. Pwede rin natin yan lagyan ng asin. Gawin nyo na lang pampakulay and then dapat meron kayong mainit na pan dyan para tuloy-tuloy yung ating galawan. So, iwan muna natin yan. Tapos, papat dry lang natin yan na mabilis. And then, ipa-fry natin. Alright. Dahil isda yung ating recipe, yung ating main ingredient, mabilisan lang itong luto na ito. So, habang piniprito natin yan, mga kapuso, syempre, pag sinabi nating bistek, kailangan meron tayong sibuyas dyan. Yan, lagay lang natin yung sibuyas. Be very generous doon sa portion ninyo ng sibuyas. Yan. Tapos hayaan nyo lang yan na mag-simmer ng kaunti. Siguro give it siguro mga 2 to 3 minutes. Kapag nakikita nyo medyo kumakalas na yung ating sibuyas, ibig sabihin yan, maganda na yung init na nakukuha niya. And habang yung mantika naman dun sa ating pan, ini-infuse yung ating isda. Kasi kanina may marinade tayong acid. Tapos syempre yung soy sauce natin. Tuloy-tuloy lang yan. Hayaan lang natin yan maprito. And then, more or less mga 5 to 8 minutes, eto na yung magiging itsura niyan, mga kapuso. So we're just gonna add in more soy sauce para lutang na lutang. At saka yung creamy element natin, syempre, all-purpose cream. Yan, lagay lang natin yan dyan. And ito, mamaya bibigyan ko kayo ng magandang tip para ma-retain natin yung magandang acidity ng ating bistek. Ihuhuli natin yung ating more calamansi juice. Yun, no? So, hayaan lang natin ma-coat ng ating sauce yung ating isda. And then, pag na-coat niya na yan, again, like I said, we would want to finish yung ating dish, turn off na natin yung apoy, and then para lang buhay na buhay yung asin ng ating kalamansi. Konti siguro mga less than 1 tablespoon. At eto, rock and roll na to mga kapuso. Boss Jason, may papatikim ako sa'yo, brother. Eto, subukan natin. Ayan. Sa mabilisang portion lang, brother. Tigman mo nga itong prepare ko para sa'yo at sa mga kasama mo dito. Eto, ayan, oh. May taste test tayo. Tingnan natin kung papasa sa ating nag-iisang palengke superstar ng Visayas Wet and Dry Market. Mainit-init, brother, ha? Kamusta? Anong pa natin? Iba ka talaga, chef. Oh, malupit. Eto. Bolero rin, bolero rin. Napakasarap talaga. Nakadali na naman Pwede tayo. ba kayo isa pa? Ang sarap. Lahat ng lulutuin natin para sa mga kasama natin dito. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang yung food adventure namin ni Boss Jason. Dito nga, sa Visayas Wet and Dry Market. Kaya tutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, ha?
Unang hirit!